Kaya tayo po muna ay manalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Ikaw yung Diyos na dakila, Panginoon. Ikaw yung Diyos na tapat sa aming mga buhay. Ikaw yung Diyos na buhay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ikaw yung Diyos, Panginoon, na naglalaan ng bawat pangangailangan namin, Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon. Kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon. Ingat na namin, Panginoon namin, na kayong patuloy na mag-ari sa aming buhay. Maraming salamat din, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy ng pinagkakalob sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, iningat na
Ah, Sige po at magandang gabi ho sa ating lahat. Sa mapagpalang gabi ho sa lahat. Lalong-lalo na po sa ating Panginoon. At ang sa akin ho ay yung dito po sa unang Pedro chapter 2 verse 2. At ang nakasado ho dito ay gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. At ito po yung lagi nating pinangahawakang verse ah, na para tayo manatili sa palatuntunan ng Panginoon, na tayo'y hindi hindi mawala yung nag-aalab na puso natin para sa salita ng Diyos, na lagi po tayong kagaya po ng mga sanggol, na tayo po'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang tayo lumago tungo sa kaligtasan, na wag po tayong magsasawa na mag-aral ng kanyang salita, na kahit na minsan ay paulit-ulit na po yung verse na ating pinag-aaralan, ay dapat manabik pa rin po tayo, dahil kahit po minsan ay paulit-ulit na yung mga verse na pinag-aaralan natin, meron pong lalabas na bagong mensahe mula sa Panginoon. At yun po ang panabikan natin, yung mga ganong pagkakataon sa ating pag-aaral. At, at dito naman po sa ang title po ay maging mga alipin ng Diyos. At sa pagiging alipin ng Diyos, meron pong tinuturo ang Panginoon. Itinuro po ni Apostol Pedro sa chapter 2 ng unang Pedro verse 16 to 17. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. At yun po, na dahil nga po, basahin ko rin po yung supporting verse dito po sa Galatians 5 verse 1. At nakasado dito na Galatia 5 verse 1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Na, yun po, ano po ba yung sinasabing malaya tayo? Sinabi ho dito na simula ho nung tayo ay kumilala sa ating Panginoon at tanggapin na siya ang ating tagapagligtas, ay dun po, malaya na po tayo sa kasalanan. Yun po yung tinutukoy doon, na malaya na tayo sa kasalanan. Kaya magpakatatag tayo at wag nang paalipin pang muli. Na yun po yung tinuturo sa atin, na once na, dahil nga po tayo malaya na, wag na po tayong magpaalipin pa uli sa kasalanan. Na tayo'y mamuhay na tiwalag sa pagkakasala, at mamuhay na tayo nang naaayon sa kalooban ng Diyos. At yun nga po yung tinuturo sa atin, na gayahin natin yung pamumuhay na ginawa ng ating Panginoong Kristo nung siya'y kapiling pa natin dito sa lupa. At dito nga po, tularan natin ang pagtitiis na ginawa ng ating Panginoong Kristo. At dito nga po sa verse 23 to 24, nakasaad po dito na nang siya'y insultuhin, siya'y gumanti ng siya'y hindi nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. At dito po, tinuturuan po tayo ni Apostol Pedro na wag natin gayahin yung ginagawa ng mga tao dito sa sanlibutan. Kasi nga po, 'di ba, ang nature po ng tao, na pagka po ang tao ay ininsulto, ay gumaganti sila, na hanggang sa hindi naman matapos, at ayun,
hanggang sa magkasamaan na ng loob at minsan hanggang sa lumala ng lumala. At sinabi pa dito na nang siya'y pahirapan at minsan na pagka tayo pinaparusahan ng o hindi man parusa o di kaya tayo ay ayun nga pinaparusahan o di kaya pinagmamalupitan ng kahit sino. Minsan ng tao pagka ganun ang ginagawa sa kanila, nagbabanta sila. Umanda kayo balang araw. Sinasabi nila balang araw makakabawi rin ako sa inyo, makakaganti rin ako sa inyo. Pero hindi ganoon, hindi ganoon po ang ginawa ng ating Panginoon. Na nung ininsulto po ang ating Panginoon, nanahimik lang po siya at nagpatuloy na gayahin po natin ang ating Panginoon. At nang siya po ay pinahirapan, na hindi na siya umimik pa at pinaubaya na niya sa Ama kung ano ang ihahatol sa mga taong nagpahirap sa kanya. Kasi kung iba man yun, kung siguro kung tayo, dahil tayo mahina, tayo ay may nature ng makasalanan. Siguro kung tayo pong dumanas nung tayo ay hindi po siguro pagka tayo nga lang po pagka may nakaasar sa atin paulit-ulit ng bawa inaano na tayo, hinahampas ng hinahampas. Tayo po siguro hindi tayo makakatiis na gumanti. Kanina ka pa ha, ganyan ha. Ito sa'yo, ganun, sasabihin ganun. Pero yun ang gagawin. Pero ang Panginoon hindi po. Pinabayaan lang po niya. At yun po ang nararapat. Na kung meron po man pong kasi nga po, nakasaad din po dito sa verse 18. Mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo at igalang nyo sila. Hindi lamang ang mababait at mapagbigay, kundi pati ang malulupit. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtitiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. At yun po. At ganun po, maging kagaya po tayo ng Panginoon. Kahit po sa mga pagsubok na ating kinakaharap, na tayo po ay magtiis. Tayo po ay magtimpi. Tayo po ay pasanin natin yung ating mga krus na kinakaharap. At lakaran kung ano ba dapat yung dapat nating kung ano ba yung nararapat nating gawin na kalooban ng Diyos na mangyari. Huwag tayo magreklamo, na magpatuloy lang po tayo kahit minsan ang hirap-hirap na. At yun naman pong mga paghihirap na yan ay hindi naman po nagtatagal yan. Lumilipas din po yan. Dahil wala naman pong permanente sa mundo. At ang tanging magiging permanente lamang sa mundo ay yun nga po, yung salita ng Diyos. At yun po ang ating panghawakan. Pag po natin sinunod ang mga prinsipyo at mga aral na nagmumula sa salita ng Diyos, ay makakamtan natin yung buhay na walang hanggan. At yun lang po ang walang hanggan dito. Ang pangako sa atin ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun po, walang hanggan. Yun lang po ang walang hanggan dito sa atin. Wala na pong iba. Sasabihin, walang forever dito sa daigdig, walang forever dito sa sanlibutan. Makikita lang natin ang forever sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ayun po at dito pa po pala sa verse 24 na sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay. Tayo'y mamatay na sa kasalanan
at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. At yun nga po, yun po ang purpose ng pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo ay para ano po, para talikuran natin ang kasalanan at mamuhay tayo ng ng naayon sa kalooban ng Diyos na hiwalay sa kasalanan at naayon sa palatuntunan ng Panginoon na tularan natin ang ating Panginoong Hesukristo. At yun po ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabi at nasa Diyos lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba. Amen po. Salamat po sa buhay po ng ating kapatid. At balikan po natin yung sinabi niyo po kanina na verse. Sa verse 16 po, sinasabi po dito, mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Ayun, salamat po sa pagkabasa po ng salita ng Panginoon.
God bless po. Good night.